Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong hiram na video dito kay Good News Philippines. Paki-check sa channel ni Good News Philippines, na napakagandang content. Kaya ako kumuha ng isang video para bigyan natin ng reaksyon. Ito yung pag-install or paglagay ng napakaraming missiles pala ito. Ilalagay sa Palawan ngayong linggo na ito, at hindi lang yan, ay mayroon pang ibang good news ang ating kaibigang Make That Good News Philippines channel. So ito ang balita atin na panoorin. Breaking news mga kabayan, BrahMos missile i-deploy ng Pilipinas sa Palawan. Ayon sa pinakabagong balita mga kabayan, nasa proseso ngayon ang Philippine Navy para ilagay ang shore-based anti-ship missiles sa Palawan. Posibleng maglalagay din ang Amerika ng mga missile system tulad ng Nemesis o HIMARS bilang suporta sa armed forces of the kasalukuyan. Ang BrahMos missile na bili ng Pilipinas sa India ang siyang ituturing na shore-based Okay, so anti-ship bakit nga ba missile ng Palawan bansa. talaga ang lalagyan ng Pilipinas ng ating mga BrahMos missiles? Itong BrahMos pwedeng makaabot yan sa diyan sa pinakaunang isla ng China. Kaya takot ang China diyan sa BrahMos. May India yan. Meron pa yata tayong dalawang battery niyan. Ang isang battery ng BrahMos missile, kasama na diyan yung truck. Meron tayong 6 na missile lamang ang isang battery. So meron tayong dalawa. Ewan ko lang kung nadagdagan, dalawa pa yung narinig ko. Pero hindi yan problema kasi ang Amerika naman ay napakaraming missiles na ilagay dyan sa Palawan. Bakit Palawan ang napili? Dahil ang Palawan ay hindi pa yan inaangkin ng China. At kung doon natin yan ilalagay sa mga isla, halimbawa sa Baho de Masinloc, ay hindi pwede, di ba? Doon sa Pag-asa Island, meron tayong doon, headquarters ng sana doon sa Pag-asa Island, dahil nga meron ng runway doon, meron ng mga structures, merong headquarters ang Philippine Coast Guard. Kaya nga lang ay talagang magagalit doon ang China kapag doon natin nilalagay ang mga missiles, dahil nga inaangkin na nila yun na mga isla. So ang maganda ay sa Palawan talaga. Ito ay paghahanda ng Pilipinas kasama ang Amerika dito at Japan. Kaya talagang gulat na gulat ang China sa hakbang na ito ng Pilipinas. Abukuma class destroyers, post World War II yun eh. Yung pagkatapos ng World War II, gumawa sila ng mga bagong pandigmang barko. Ito yung Abukuma class. Ibibigay lang sa Pilipinas. Grabe, no? Meron pang 200 main battle tanks, mga malalaking tangkidigira yan. Ibibigay din ng Hapon dahil nga sa ang kondisyon, ibibigay yon, pero tutulong tayo sa kanila kapag merong mangyaring pag-atake sa Japan, tutulong ang Pilipinas. Kaya binigyan nga tayo ng mga destroyers na barko para makarating tayo ng Japan. At hindi lang yan, meron pang mga parang cargo ships na ibibigay para doon ikakarga yung mga tangkidigira kung sakaling atakihin ng Japan, ay makakatulong ang Pilipinas. Okay, patuloy tayo dito kay Good News Philippines. Ito ay planong ilagay ng hukbong dagat ng Pilipinas sa Palawan para palakasin ang coastal defense ng bansa. Malawak na plano ng Pilipinas na mag-deploy ng shore-based anti-ship missiles sa iba't ibang strategic points ng bansa. Hindi na mga kabayan, posibleng maglagay din ang Amerika ng kanilang Nemesis na isang anti-ship at land attack missile at iba pang sistema para suportahan ang mga pwersa ng Pilipinas laban sa anumang banta ng China. Kasalukuyang patuloy ang koordinasyon sa lokal na gobyerno ng Palawan, pero malakas ang suporta mula sa national government ng bansa bilang bahagi ng defense posture. Mga kababayan, ang Amerika ngayon ay naguguluhan na. Kasi bumitiw na siya sa NATO, at ang NATO ngayon ay delikado na kay Putin dahil nandun na nga ang mga sundalo ni Putin, kasundaluhan sa Belarus. At balita natin, ang Belarus ay nilalagyan na ni Putin ng nuclear bomb. Nilalagyan na, parang dipo, kasi malapit na lang siya sa NATO at kapitbahay lang talaga ng Ukraine ang Belarus. Kaya yun ang ating huling balita, na nagpadala si Putin doon ng itong mga missiles na may nuclear warhead.
sa Belarus para doon itatarget sa NATO at sa Ukraine. Kasi ano na si Putin eh, kapag hindi siya gagamit ng nuclear, hindi niya matatalo ang Ukraine dahil nga suportado ito ng Amerika at ng NATO. Kaya nuclear ano na lang. At yan, kapag gagamit si Putin ng nuclear, siguradong gagamit din si Donald Trump ng nuclear sa Iran. At ito na yung napakadelikado, baka nuclear war na talaga ang mangyayari. Mga kababayan, tapos tayo nito. Tapos ang ating mga pangarap. Okay, patuloy tayo sa balita. Good News Philippines. Kung kayo ang tatanungin, lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa Palawan, okay ba sa inyo ang paglagay ng mga gamit militar ng Armed Forces of the Philippines tulad ng BrahMos Naku, missile mga para sa taga-Palawan depensa? dyan. Mag-comment lang kayo sa video na Shout out ito. sa mga taga-Palawan. Meron akong mga subscribers dyan sa Palawan. Sa aking channel na Surigao Sun, meron din, marami. At ako'y nalulungkot na ang Palawan ngayon ang sentro ng nakalagay ang mga missiles. Of course, naka-lock in yan sa crosshair ng China sa kanilang site. Ang Palawan ngayon ay target na kasi nandyan nga yung mga naka-install na military equipment ng US at Philippines, lalo na yung mga BrahMos missile at Nemesis missiles ng US. Kaya ang maganda diyan kasi ang Palawan ay strategic point kasi nakaharap talaga siya sa China at automatic na tatamaan ang kung anong mga barko ang parating galing ng China, siguradong tatamaan. Ang akin lang sana maganda yung doon sa Pag-asa, no? Kasi malapit na lang talaga sa China. Dapat yung Pag-asa Island ay lagyan din yun. Parang first island chain siya. Siya yung nauuna na depensa sa Pilipinas, ang Pag-asa Island, bago siya makarating ng Palawan. Ngayon, kung Palawan lang ang lalagyan, ay wala na, tapos na. Kapag natamaan ng Palawan ng mga bomba galing China, ay wala na, mapasok na ang Visayas. Kasi Palawan lang ang nakaharang ng Visayas eh. Pero kung doon natin salubungin, katulad sa pagipagdigma nila Lapu kay Magellan, sinalubong nila Lapu doon pa sa sa karagatan pa si Magellan para hindi ito makalanding mismo sa Mactan. Kaya sinalubong sa karagatan pa. Yun ang maganda na style. Dapat salubungin pa natin doon pa sa karagatan, salubungin na natin ng puwersa ng China. Hindi yung dito na tayo maghintay sa lupain ng Pilipinas. Kapag napasok tayo, makapasok na yan sila. Kaya dapat mayroong depensa na mas una. Yun lang naman ang aking suggestion dyan. Okay, patuloy tayo. Good News Philippines. Fuel depot, ang Philippine Coast Guard Maintenance Facility at Repair at maging fuel depot, ang Philippine Coast Guard Maintenance Facility. Ito ay isang boat maintenance repair center para sa mga patrol vessel ng Philippine Coast Guard. Ang Joint Airfield Fuel Depot naman na gagamitin ng Philippine Coast Guard at Philippine Armed Forces. Magbibigay ito ng mas mabilis na resupply ng fuel para sa mga barko at aircraft na nag-ooperate sa West Philippine Sea. Makakatulong ito sa mas mabilis na repair ng mga barko ng Philippine Coast Guard Alright, na so madalas yung maganda masira dahil sa mga pangharas hindi lang ng meron China tayong Coast Guard sa dyan, West Philippine Sea. paggawaan ng mga barko, maintenance, kundi may trabaho. Kasi of course, kukuha sila labor, kukuha ng mga Pilipino eh. Kaya ang Palawan ay maraming trabaho ngayon. Kung matuluyan na maglagay diyan ng depot, ang Amerika of course maraming trabahanting Pilipino ang nandyan, mga maintenance. Di ba? At maganda rin ang revenue, ang income ng munisipyo ng Palawan. Malaki ang income kasi of course magbabayad ang Amerika diyan ng kanilang paggamit ng area diyan sa Palawan. Kaya dalawang medyo delikado, pero pagdating sa ekonomiya ng Palawan, maganda ang ekonomiya ng Palawan kapag walang gera, ay tuloy-tuloy na mayroong magagandang trabaho ang mga tao diyan sa Palawan. Kaya huwag kayong masyadong matakot taga Palawan. Kung hindi matuloy ang gera, swerte kayo dahil nakaragdag sa trabaho ang mga yan na mga gagawing parang maintenance hub ng
Amerika para sa mga pandigmang barko ng Pilipinas at Amerika. Okay, patuloy tayo. Palalakasin ang sustainability at endurance ng Philippine operation sa West Philippine Sea. Palalakasin ang sustainability at endurance ng Philippine operation sa West Philippine Sea. Batch ng dalawang improved LPD na inorder ng Pilipinas sa Indonesia ng taong 2022. Ito ay may haba na 124 na metro. Mas mahaba ito ng 1 metro kaysa dating mga LPD. At meron itong mga armas para sa depensa ng nasabing barko ng Pilipinas. Good news number 2, Amerika magtatayo ng dalawang proyekto sa Palawan. Ang mga proyektong ito ay para sa Pilipinas. Gagawa ang mga Philippine Coast Guard Maintenance Facility at Repair and Fuel Depot para sa Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines. Ito ang parang hindi na kailangan pang bumalik ng mga barko sa Maynila para sa anumang pagsasaayos o pag-refuel. Nako, ito ang Ikatlong ating landing bigyan platform ng, dock ng reaction. Philippine Sandali. Navy ipinakita ng Ito Indonesia yung at malapit na maliliit itong na klaseng mabuong warships. Tinatawag to na frigates o itong barko na pwedeng maglanding ang helicopter. Ayan, maliliit lang siya. Pero ang sa akin lang gawang Indonesia, ganoon na ba talaga ang Pilipinas ka walang skills? Wala nga ba tayong skills sa welding, sa paggawa ng mga kung maliliit lang na pandigma, di ba? Kung malalaking barko, parang hindi natin yan kaya sa tinatawag naval architecture or naval architecture. Ganong mga kurso sa Pilipinas eh. Meron tayong mga pang barko. Kaya bakit hindi tayo magagawa ng mga warships na maliliit? In Indonesia eh. Sa panahon ni Ferdinand Marcos, ang Indonesia ay kalingkingan pa yan ng Pilipinas. Kahit na ang Singapore ay parang equal lang tayo sa Singapore eh, pagdating sa ekonomiya. Kaya kung nakaya ng Indonesia ang gumawa ng ganito, bakit hindi kaya ng Pilipinas, mga kababayan? Di ba yun dapat ang ilagay ng Amerika sa Pilipinas, ang paggawaan ng mga barkong pandigma para hindi na doon gagawin sa Amerika. Okay, pero siguro iniisa-isa lang yan. Sa Subic ay meron ng ginawa ang Amerika na factory ng mga ammunitions. Doon na ginagawa yung mga missiles, mga bala ng kanyon, mga bala ng armas. Meron na sa Subic, of course. Hindi yan binabalita kasi classified yan. Okay, patuloy tayo. Ito ay mas mahaba at armado ng iba't ibang armas para sa depensa. Barko ng Netherlands na naglayag sa West Philippine Sea. Ito ay mas mahaba at armado ng iba't ibang armas para sa depensa. Okay, so ito namang barko ng Netherlands na naglayag sa West Philippine Ang Sea. layo-layo ng Nilapitan Netherlands, ng no? helicopter Europe ng yan. Chinese Navy. Pero ang NATO ay ano sila? Itong nagsabi na tutulong sila sa depensa ng Pilipinas. Kasi kapag napasok ng China ang Pilipinas, ay patuloy na ang pwersa ng China papuntang NATO. Tuloy-tuloy yan eh. Kasi kapag atake ang China, yan ang umpisa ng World War III. At kailangan ituloy-tuloy ng China ang kanyang invasion sa kanyang mga kalaban. Kaya yan ang parang meron ng counter kaagad ang NATO na magpadala sila ng mga contingents sa Pilipinas para tutulong kapag magkaroon ng gera. Kaya merong isang frigates, isang maliit na warship ang Netherlands na bumisita sa Manila, sa Pilipinas noong kamakalawa. So ito yung video. Hinarang pala ng Chinese helicopter, pero wala silang magawa kasi international waters. Siyempre dumaan lang naman. Diba? Hindi naman pumasok ng China. Kaya taranta rin yung helicopter kasi Netherlands medyo malaking ano yan. Hindi yan mabubuli ng China. Kaya hindi na nagkaroon ng konfrontasyon ang helicopter ng China at itong warship ng Netherlands. So itong balita atin panoorin. Japan, i-level up ang alyansa sa Pilipinas. Ipinakita din ng Japan ang kanilang ginawang pakikilahok sa balikatan. Ngayong Japan, i-level up ang alyansa sa Pilipinas. Ipinakita
Ipinakita din ng Japan ang kanilang ginawang pakikilahok sa balikatan ngayong taon sa Pilipinas. Dati, isang diplomatic relationship lamang. Ngayon, nakahanda ang Japan na gawing comprehensive strategic partnership ang ituturing nito sa Pilipinas. Sa katunayan, inilabas ng Japan ang partisipasyon ng kanilang militar sa panahon ng balikatan exercise sa Pilipinas ngayong taon. Panoorin ang video. Ito, grabe pala ang partisipasyon ng Japan noong nakaraang balikatan exercises. Kasi ang dami sundalo na pinadala ng Japan, mayroon pang yung tinarget ng missiles na barko na parang bigay ng Japan yun na lumang barko na pinasabog sa balikatan exercises, pinatamaan ng missile. Kaya ano talagang Japan sa Pilipinas, connected talaga siya at meron siyang meron siyang treaty, parang defense treaty na katulad ng sa Amerika. Pinirmahan yan ni PBBM. Kaya nga willing ang Japan magbigay ng yung 6, binigay na yata, hindi natin nabalitaan, 6 na destroyers, malalaki na barko yan na warships. At merong mga tangke de guerra na balita natin 200, baka 100 lang muna ang maibigay. At yun ay hindi yun mga luma, hindi yan World War II era. Yan ay post World War II. After World War II ginawa yan, mga 1970s, ang mga barko at mga tangke de guerra na yan. Kasi nag-upgrade ngayon ang Japan, grabe ang upgrade ng Japan. Kasi talagang pinaghandaan nila ang China. Alam nila na noong World War II ay malaki ang kanilang atraso sa China. Kaya ang China, alam din ng China na malaki ang atraso ng Japan sa World War II. Kaya nga, ang daming minasakir na Chinese ng Hapon noon . Daming mga ulong gumugulong dahil sa samurai, dahil sa katana. Kaya itong pakipagdigma ng China sa Japan na plano pa lamang ay parang vengeance o race back noong nangyari sa World War II. Grabe mga kababayan, hindi nakakalimutan ng China yun . Kahit ang Japan, hindi nila makakalimutan yan. Atrocity, tawag, during World War II. Kaya nga sa Pilipinas, nagmabuting loob ng Hapon . Kasi alam nila na ang dami-daming mga comfort women na kinuha nila dito sa Pilipinas para magiging comfort women ng mga sundalo ng Hapon. Alright, patuloy tayo sa ating hiram na video kay Good News Philippines. Sa ibang balita naman, nilapitan umano ng helicopter ng Chinese Navy ang Royal Netherlands Navy Frigate na HNLMS De Ruyter habang naglalayag ito sa West Philippine Sea. Ayon kay Royal Netherlands Navy Commander, ang kanilang komunikasyon sa Chinese Navy ay limitado lamang. Hindi naman ito nagpakita ng anumang agresyon sa barkong pandigma ng Dutch Navy. Dagdag pa ng Royal Netherlands Navy Commander ng Chinese Navy kung sino sila at ano ang kanilang pakay at pagkatapos ay umalis din ang nasabing helicopter. Ang pagbisita ng HNLMS De Ruyter sa Manila ay bahagi ng panindigan sa maritime security, freedom of navigation at palalimin pa ang relasyon at kooperasyon sa Pilipinas. So we went to Surabaya, we passed east of Borneo, so we went through the Southern Sea, the Sulu Sea, and then south of Palawan to the Balabac Strait, and that's when we entered the South China Sea. And from there we went up to Manila. As you asked, our interaction with Ayun, the Chinese Navy was hindi really ka limited. nagtagal yung We were helicopter approached by a ng helicopter. Chinese Navy. But Tiningnan that was sila really kung saan professional on sila both sides. pupunta, They just tinanong, came to see who we nag-challenge were sa and radyo, left pero again. wala na, pag nasabi na Netherlands kami at bibisita lang sa Pilipinas, okay na. So walang konfrontasyon na nangyari dahil Netherlands kung Pilipinas lang yung dumaan doon, na naman, haharas naman ng mga Chinese Navy at Coast Guard. Alright, anong masasabi nyo dito sa Good News? Hatid sa atin ng Good News Philippines ang tungkol sa paglagay ng parang paggawaan ng barko or maintenance hub ng Amerika sa Palawan. Maganda yan kasi marami ang magkatrabaho niyan, pero nga yung isa ay lagyan ng napakaraming missiles ang Palawan para
harap sa China. Kaya yun yung nakakagulat niyan. Hati ang damdamin ng taga-Palawan, sigurado ako dyan. Alright, pag-comment na lang mga kababayan. Ako magpapaalam na, maraming salamat sa lahat at sa aking mga followers. Ako'y sumasaludo sa inyo, sa mga bago pa lamang nag-subscribe. Malaking tulong at maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.